Muli magandang araw, ako po si Eli Saludar. Ito po yung kaibigan nyo, former Secretary Jing Paras, bumabati ng magandang araw or magandang hapon sa ating mga kababayan. At siyempre ngayon po, holiday season, papatapos na po ang taong 2023 at marami pa rin sa ating mga kababayan ang nagkukumahog para maghanap po ng kanilang ipangahanda dahil sa hirap po ng buhay. Yes. Kasi hindi naman lahat nakatanggap ng bonus, yung iba wala naman trabaho at wala po silang aasahang 13-month pay. Ngayon, Secretary Jing, ang isa ho sa pinag-uusapan ngayon, ito hong presyo ng bigas. Ngayon, may mga balita na dumating na mga imported na bigas. Ito na kaya ang sagot ng Malacanang ni Pangulong Marcos Jr. para resolbahin ang problema sa presyo ng bigas sa ating bansa? Well, ang masasabi ko po dyan, paring Eli, is the fact that hanggang ngayon, kung sinasabi na maraming in-import na bigas, itong buwan na ito, at pinagmalaki ng Department of Agriculture nung October, November ay malakas ang harvest, tila walang epekto ang pagdating at ang sinasabing mga pinag-harvest na mga bigas sa ating mga farmlands, Kasi kanina lang, nung kumakain tayo ng tanghalian, tinanong natin yung aking kasambahay, sabi niya 60 plus na, 65. Naku, layo. Mayroon pang 70, mayroon pang 68. So, in other words, hindi nag-iepekto. So, hindi kaya pinag-aralan ng mga wala na si Marcos sa Department of Agriculture, di ba? Binigyan niya ng pagkakataon itong bagong kalihim na i-address yung problema ng bilihin, mataas na mga presyo ng mga ng bilihin. Pero ilang buwan na, magdadalawang buwan na ito si Chu Laurel. Parang wala rin nagawa at hindi rin na-address yung problema dahil imbis na bubulusok pababa, tumaas pa ng tumaas lalo. At in fact, ito nga kanina na-mention mo at nabasa ko rin yan before that, yung pag-extend ng lowering of tariff or buwis sa mga pagparating ng mga produkto, imported products. And this would have given ito po ay ginawa nung panahon ng pandemic at in-extend ito para ma-address yung pag-encourage ng importation na mas mura at ma-address ang supply. Pero tila walang purpose itong pag lower or pag-extend itong lowering. Ikaw, Eddie, ano masasabi? Yung binabanggit mo, Secretary Jing, ito yung Executive Order number 50 yes. na nilagdaan ni Pangulong Marcos Ito lang, Jr. lang. Para palawigin pa na hanggang December 2024. Ito hong mababang taripa sa bigas at ganyan din po sa mais at iba pang meat products. Ayan, basahin natin yung basahin natin. Para sa ating mga kababayan. Marcos keeps low food tariff rates. Okay. Yan. Ayan, Ito, President Ferdinand Marcos Jr. has issued an executive order maintaining the temporary modification of rates of import duty on rice, corn, and meat products. Yan po sabi ng Malacanang. It says Executive Order 50 signed on December 22 would ensure the affordable prices of basic commodities amid the effects of the El Nino phenomenon and the African swine fever on the country. So, yun po, the present economic condition warrants the continued application of the reduced tariff rates on rice, corn, and meat of swine, fresh, chilled, or frozen, to maintain affordable prices
for the purpose of ensuring food security, managing inflationary pressures, help augment the supply of basic agricultural commodities. Yan. Yeah, paring Eli, with your respect, no? Tila hindi naman natin Christmas ngayon, hindi natin masyadong populaan yung kakayahan ni Marcos. Pero magtatanong tayo, mayroon na siyang tinalaga na Agriculture Secretary. Ito ba kaya ang recommendation na i-extend at tila walang epekto. Lalo pang tumaas. And they should have been anticipating, they should have anticipated this because well, this is holiday, Christmas time. And of course, the demand will be very high. Kasi dito, diba? Secretary Jing, sa law of supply and demand, na kapag dumami ang supply, so dapat bababa ang presyo. Yes. Kasi, di ba? So, presuming na it encourage importers to bring in more, plus yung pinagyabang nila na may harvest nung kamakailan, dapat bumaba na. There should have been high supply of commodities, especially itong rice. But how come? Tumaas pa eh. Last month, nagsabi na tayo, nasa 58 to 60. Ngayon, kanina, sabi lang na yung kasambahay, 60 na. 60, tumaas pa. 68, 70. Tumaas pa lalo. So, ano ba kaya ang kababalaghan dito sa Marcos administration? Kasi sa ibang produkto, Secretary Jing, para po sa ating mga kababayan, halimbawa, kalamansi, biglang tag-ani, ang dami, napakamura. Bumili ka ng 10 piso, ang dami. Yes. So, ibig sabihin, yun talaga yung totoong may epekto, yung law of supply and demand. Because hindi pinagkikitaan. Yun, walang kartel. Mga walang kalamansi kartel. So, ito, noon sa kanyang State of the Nation address, sinasabi niya na bilang na ang mga araw nitong mga mga hoarders, smugglers. Pero tila, that was July pa. Pero baka siguro baguhin natin bilang na ang dekada. Mahabang bilangan. 10 taon. So wala po at talagang mukhang hindi nare-resolba kasi ang tunay na problema, Secretary Jing, yung presyo. Pero kung yung mga dadaanan na problema para solusyon, kartel. Yung may rice cartel diyan, tapos yung mga siyempre, mga corruption dyan, yung nag-i-issue ng import permit. Ang tanong ngayon talaga, may kakayahan ba talaga si Ferdinand Marcos Jr., si Macoy, na ma-address itong, in other words, mayroon ba siyang malaking, ano bang tawag nito? Muscle. Malaking kamao, malaking muscle, na bubuljakin niya yung mga tiwali sa ating lipunan. Lalo na itong mga nag-create ng artificial prices of goods. Pero siya mismo umamin siya at alam niya kung ano ang dahilan eh. Yes. 'Di ba sabi niya, smuggling, hoarding, o ano man. But is he addressing? Babalik na naman tayo doon sa sinasabi ni Ginang Maharlika, yung isang vlogger, na paano niya mabigyan ng example ang or tatakutin yung mga hoarders, mga smugglers, kung mayroon siyang inaalagaan mismo, kampon yung sa kanilang circle na smuggler at talagang matindi na smuggler. Nabigyan pa ng pwesto. Nabigyan pa ng special envoy to China. Sabi ni Maharlika. So, will that set a precedent or a deterrent to a lot of those who are committing the same kabulastugan sa ating bansa? If yung mayroon kang selective justice, mayroon kang selective enforcement, di ba? So ito po 'yun ang nakikita ng maraming kababayan natin. And I won't be surprised by this coming January kung nasaan man tayo last time na mayroong survey na bumaba yung kanyang rating,
I won't be surprised if that will go down some more to 40% or Nako, 50%. sigurado yan, Secretary Jing, kasi bukod sa mataas na presyo pa rin ng bigas at iba pang bilihin, kasi alam mo, ngayon sa mga supermarket, na yung tinatawag na shrinkflation, na halimbawa magbebenta ng sardinas, kung dati ay punong-puno yung lata ng sardinas, Yes. bawas na. Babawasan yung laman. Oo, yung laman. Volume. Oo. Oo. Pero Para lang wag lang maitaas yung presyo, pero kasi kung itataas yung presyo, in magpapaalam other words, sila sa gobyerno eh. Maghigpitan ng sinturon kasi yung unang sardinas, mas malaki ang laman or mas marami ang laman, tatlong makakain. Ngayon, tatlo pa rin kakain, pero tatlong subo lang siguro, no? So, Ganon katindi ang kahirapan ngayon sa atin. Pero ang tingin ko rito parang indirect na panluloko ito sa gobyerno kasi parang may silent increase ito eh. Kasi kung hindi mo babaguhin yung yung presyo, hindi ka kailangan magpaalam sa DTI. Pero ang ginawa mo, binawasan mo ng laman, parang hindi man ito direct ang panluloko pero may konting palusot. Palusot din. Palusot din. And dapat yan may paalam. Dapat ang DTI is very active. Which brings us to this point na sa akusasyon ng karamihan sa social media and even siguro a few mainstream media na matapang yung pag-aakusa nila sa kadami-daming pagpapasyal ni President Marcos. At sana inaasahan sana ng taong bayan kung mayroon mang ginastos o nilustay na pera, sana hindi sana yan masyadong mabigat kung may kapalit man lang. Yung tinatawag na ROI eh. ROI, diba sa negosyo, return on gana? investment. At itong mga sinasabi niyang parating, pag tuwing siyang dumadating, mag-i-speech siya, we have brought in a lot of pledges. Pledges. Ano ibig sabihin ng pledges? Mga pangako. Pangako. Na pwedeng mapako. Pwedeng mapako. Pero ito nga daw. Sige, ito, tingnan na natin detalye. Sa news item, ito, basahin natin. Detalye. Okay. Ang dami raw na bilyong piso ng investment. Pala says 294 billion. Ano ba yan? Pesos, no? Pesos worth na. of investments actualized from Marcos strips. Ay, basahin natin po kung anong... Ayan, President Marcos Jr. sa foreign trips have yielded nearly 300 billion pesos worth of investments in the country. Malacanang said, citing the DTI, yung Department of Trade and Industry. Ayon po sa DTI, Marcos presidential and state visits have resulted in $5.28 billion or 294 billion pesos na halaga worth of actualized investments. Sabi po yan ng Presidential Communications Office o PCO. So, ang foreign trips have actualized $4.89 billion o 227.72 billion investments para raw po sa 8 projects. $790.58 million or 44.02 billion pesos for 11 projects and $398.78 million or 22.17 billion for 9 projects as of December 21. Well, pero bakit sinasabing projects? Ano ba ibig sabihin na actualized? Mukhang pambubola lang yan. Actualize, when you say actualize... Parang medyo malinaw na. Yeah, when you talk of operational na ba? Actualize, yung pera dumating at binili ng lupa or nakapag-invest na. Nag-rent ng lupa at nagpatayo na ng mga pabrika or manufacturing. Or mayroong existing business nag-invest sila doon at become a partner. Pero projects ang dapat i-detalye nila. Concept ng project is magbibidding pa yan. Di ba? Malay natin kung hindi taga roon yung nanalo. Pornada siya. Baka may mga ibang investor pa doong sumali. Kagaya nitong sa airport. 4 na raw ang di ba? Apat ang nag-interesado, pero 8 daw yan. Yung bang sinasabi mong actualize, yung sumali dyan, ibig sabihin, actualize na yan? Or
naghihintay pa. Kung hindi ka manalo, halimbawa, dito sa 294 billion worth of investments, let's say from Singapore or from Japan, mayroong isang project na worth $100 million. Sumali, yung actualized ba niyan is that participation ng isang contractor from Japan? Yun yung bang ibig sabihin mong actualization? Medyo malabo. Medyo malabo. Kasi kung siguro, hindi ma-award sa'yo, maganda sana i-detalye, ito, yes, dito na sa kumpanyang ito, dito na, sa IT ba, kung anong sektor. Ang importante kasi dyan, baka blue chip lang yan yung invest lang tapos take the money and run, di ba? Or stock dapat market. ang hinahanap ng taong bayan, will it... ano ba yung portfolio investment tawag lang? Portfolio investment. Ito, actual. When you actualize, you see, okay, I'm gonna build a factory. I need so much labor. Ito na yung pera, nakadeposito na at starting January 5. May ito hiring na. I-hire namin. Yan na-actualize. Mayroong commencement. May detalye. Kung ganyan lang, bola. Pakitang tao lang yan. Nakakahiya naman nung ang Department of Trade ay bubulahin pa ang taong bayan. Para lang i-justify yung biyahe. Hindi naman tama yan. Bakit hindi na lang sabihin yung totoo na yung mga biyahe talaga ay ginagamit yun para leisure ng presidente na nag-i-enjoy siya para sabihin niya, ang dami kong trabaho kailangan ko rin magpahinga at mag-relax. Mag-relax. Pero Secretary Jim, may mga nakausap ako na mga bigating negosyante na medyo nadidismaya sila kasi parang nagiging pabago-bago yung ating polisiya sa negosyo, lalo na yung mga naaprubahan daw na mga investment proyekto sa China, lalo na sa Mindanao. Mukhang hindi na raw matutuloy yun kasi di ba, medyo lumabo yung relasyon. So, ang senyalis nito sa iba pang mga foreign investors, naku, mahirap mag-invest sa Pilipinas. Kapag nagpalit ng administrasyon, delikado. So, baka mabago, malulugi lang sila. Yes. So, mukhang nakasasama ito, lalo na yung mga investment daw dapat na ilalagak sa Mindanao. Kasi wala naman mag-i-invest na iba na, kung sana, iba, siguriste. Pero yung China ata mukhang magbubuhos doon. Ang hirap lang kasi nitong, hindi transparent itong administration natin. Dinadaan sa bulak-bulak sa Bisaya pa yan yung nilalagyan mo ng maraming sa mga buladas dito sa atin. Sana hindi ka na nga gumawa ng tama lalo pang bubulahin ng taong bayan baka mamaya hindi na talagang you would be the boy who cried wolf, di ba? Na sa umpisa pa lang, pero sa katapusan, wala nang maniniwala sa pinapairal mo ng mga propaganda, di ba? Kaya nga, it brings us to sa pangyayari ngayon na coupled with things that are not going on smoothly, tulad ng food security, mayroon pang accusation na yung karapatan pang tao nasa saligang batas ay kinukurtil pa yung freedom of speech. Tulad nitong pangyayari dyan sa SMNI. At pinagkakatakahan ko na itong National Telecommunications Commission, NTC. I've been chairman of the Committee on Transportation and Communication several years ago sa House of Representatives. And ang favorite whipping boy natin nung panahon na yan na nag-roll out pa ng gusto ang mga telecoms was the NTC. Because napakabagal ni NTC na mag-approve. Pero I've always learned that in the process, sinasabi nila, kasi may due process daw.
In other words, being a quasi-judicial body, itong National Telecommunications Commission, it is based on on rules na kailangan kung magpresenta ka ng isang proposal or you are the proponent, you have to prove. Kaya magkakaroon muna ng hearing yan. So maingat sila. Ngayon, walang Noon yun, maingat sila. Maingat sila noon. Mayroon pang publication yan, may public hearing, at pinapasagot yung kumpanya na nag-apply. Dito, ang tanging ebidensya lang niya ay yung rekomendasyon lang ng House of Representatives na based daw doon sa hearing ng House of Representatives, may napupuna silang violation of the franchise. Pero, that's neither here nor there eh. Kasi ang binibigay naman ng NTC, hindi naman franchise eh. Ang binibigay nila, yung tinatawag na authority, yung CPCN, Certificate of Public Convenience and Necessity. Bibigyan ka muna ng PA, Provisional Authority. Pero bago mo makuha yung PA, bibigyan ka muna ng proseso na okay, sige, bago mo makuha yung PA, mag-prove ka muna. So, publication, you prove. In the same way as when someone complains against a company that has already been issued CPCN. May due process din yan. Pero ito, hindi pa nga nakasagot yung kalaban, ay bigla nang sinuspend. I mean, that's so, hindi dumaan sa tamang proseso. Ang nagtataka ako dyan, bakit ganyan ang asta ng mga members dyan sa National Telecommunications Commission? Kasi kung tutusin, hindi naman sila obligado nasundin yung recommendation. Are they so afraid of their position? Alam ko dyan, mga one or two, sa panahon pa ni Duterte yan, dapat sana titingnan yung mabuti kung kanino kayo may utang na loob, mga midnight appointees kayo nung panahon ni Duterte, tapos ganyan ang ginagawa nyo. Hindi kayo nahihiya. Maski man lang sana, hiningi man lang ng magiging fair and just kayo. Dahil you received the appointment from the time of Duterte. Nagbigay man lang kayo ng anong tama na gawain. Dito, hindi. Di ba, Eli? Ano masasabi mo pare? Yun. So, ang dapat talagang idaan sa tamang proseso. Kaya ang recommendation lang ng House it's a fact na may recommendation, but it's also a fact na kailangan nilang suriin. Tsaka ipatawag mismo, imbestigahan, ipatawag mismo yung ano ba ang position? Binigyan nyo ba ng show cause order bago nyo sinuspend? Nagsuspend na kayo bago binigyan ng show cause order. So that's unfair, di ba? That's bringing the law into your own hands. Di ba? Pero ngayon parang iba takot na basta kagustuhan ng nakatataas, sumusunod na lang. Unjustifiedly, Delikado. Tapos ito pero Secretary Jing, ganon din ang yung ano ba ito? Yung Board of Motion Pictures? Ano ba yan? MTRCB, ganon din. Mukhang it would seem that there is some people above dictating the actions of these departments or agencies, which is no longer a democratic way of, Pero yung sa MTRCB, medyo mas maunawaan mo kasi under ito ng Office of the President. Yes. Pero yung sa NTC... Yeah, it's an independent body. Yun. Although, they are also under the Office of the President. They used to be under the Department of Transportation. Sa office sila, pero hiwalay sila na, I think dati,
initially they were under the office of the Department of ano ba yun? Yung kay DICT. DICT. Pero I understand they are now under the office of the President. So, yun lang mga kababayan. Nakakapagtaka lang na itong sitwasyon natin ngayon ay parang there's an undeclared suspension of the rights of the people. Kung ano pa yan, yung borrowing the words of the social media practitioners, yung mga bloggers, parang there's an undeclared martial law or silent martial law. Kasi walang suspended yung right of due process Eli? Ikaw, anong sabi mo dyan, Pard? You've been in the media for a long time. Yun nga magiging wala bang kakaiban sa practice ngayon? Yun nga magiging persepsyon ng taong bayan, no? Parang lahat kung ano ang galaw ng administrasyon, lahat sumusunod Parang ganun nangyayari. Meron pa akong isang nabalitaan na isang radio station na pinipressure din dahil mayroong isang announcer dyan na galit yata ang Malacanang kasi dating kawawa na nga yan dahil tinanggal na nila, pero ngayon gusto pang ipatanggal yan sa radio station na yan. Palitan, pinaglipatan. Gusto pang sipain na aling insult to kung bakit sa nakadapa na, sisipain pa rin. Sisipain pa. Looking back, nakatulong din naman yata ito sa kampanya nila. Nagkamali lang siguro dahil yung loyalty niya, pinakita niya doon sa isang tinanggal din. Di ba? Ngayon, pinapasipa. Okay, yung sabi mo gusto ipatanggal, parang kilala ko yan. Well, anyway, pare, now, talking about SMNI, ito, maski anong gagawin mo, you cannot detach the fact na si Bishop Kibuloy or si Pastor Kibuloy has always been identified as a person from Davao City. At malapit yan kay President Duterte. And siguro with the confidence of Duterte, tinanggap niya yung alok na mag-guest siya doon sa program. Pero the fact na sininggle out yung programa ni Duterte at saka yung isang programa nung si Badoy at saka yung si Eric, parang there is harassment. Yung mga bumabanat lang. There is harassment going on. Okay lang sana kung yung kay Panelo ang tinanggal dahil tingin ko maski wala yung Panelo na yan, okay rin na pa rin yung SMNI. Hindi masyadong bumabanat kaya hindi tinanggal. Naglalaro. Ngayon baka tingin ko si Harry Roque, yun naman ang susunod na sipain. Kasi dati naghihintay siguro ng appointment. Ngayon, klaro na. Mukhang malabo na. Mukhang bumabalat na din. At of course, it's understandable that Roque is always defending the president, the former president. Pero, nagtataka, hindi ka ba nagtataka, Eli, na nung panahon ni Duterte, may mga tao na talagang sobrang pakinabang. And I would assume or I would it could be alleged that they made money out of their position. Di ba? So, billions in billions probably. Yung binabanggit ko parang halos halikan nila sa puwet si Duterte. Yes. Ngayon, iba. And in fact, I'm referring to these two people who really made so much headway when they were not really slated to become one in that position. Kasi there were others who have more numbers. Kaya lang pinili sila ni Duterte na i-install as I'm talking about this guy by the name of Alan Cayetano. And also this guy by the name of Speaker Lord Alan Velasco. Itong mga dalawa na ito, hindi natin naririnig.
habang binabatikos ang Vice President na Duterte, habang binabatikos ang Pangulong Duterte at yung kanyang platform na SMNI ay binuboljak, binaharas ngayon, may naririnig ka ba? Wala, tahimik. Isang salita man lang na comment nitong si Alan Cayetano na sobrang pakinabang nung panahon ni Duterte, ginawang speaker, when in fact isa din siguro yan sa resentment I would understand, mga kababayan, na itong si Speaker Martin Romualdez ay masakit ang loob. Dahil at that time, I should know, nung nagkakampanya kami for Romualdez, he had so much support from the congressmen. He could have easily won the speakership. Itong panahon pa ni Duterte. Can you imagine? Dahil nga ang presidente always has the last say as far as the speakership, pinaghatian pa nung dalawa. And sinong pinili? Itong Cayetano, dahil mayroon siyang kakampi doon sa mga matataas na opisyal kay Duterte. At siya pinili. Ngayon, tahimik. Ilang bilyong pakinabang ang speakership speaker ka Pati you command all the trillions of budget. Si Velasco rin, ganun. Tapos, pinaghatian. Ito naman si Velasco, nahirapan. Kaya na, masama din ang loob again ni Speaker. Kasi he has, Speaker Romualdez, kasi he has the numbers. Hindi pa rin pinagbigyan. Na gusto lang naman sana ni Romualdez na fair and square, laban. Pero, nakialam si Vice President. Pinagtatawagan yung para malagay itong si Velasco. Kaya masama din ang loob ni Romualdez dyan. So, and yet now, kalaban nila si Romualdez, itong dalawang nakinabang, nagsalita ba in favor of Duterte? Tahimik na tahimik. Saan sila ngayon? Parang nilagyan ng plaster yung mga bibig nito. At parang walang hiya yung mga ganong klaseng tao, parang Eli. Mayroon dyan mga tauhan ni Duterte na hindi man lang masyadong sila, prominent. But these are the very people that are now in support and who are willing to die for the president, the former president. But these people who made so much are distancing themselves. So these are the kind of people na, well, kung sa ano pa yan, in street parlance, mga walang hiya. Yun ang talagang mga masasabi ng karamihan ng mga DDS na naririnig ko. Mga walang hiya ito, mga taong ito. So, yan mga kababayan. So, sometimes we cannot blame Speaker Romualdez yung resentment niya because Speaker Romualdez would have been the easiest guy who would have garnered the speakership before. Pero, anong ginawa? Pinili itong dalawang stooges na ito. Pinaghatian pa nila yung pera ng bayan. Through, of course, the budget, no? Whatever they did, they dispense this money, the General Appropriations Act, according to their whims and caprices, di ba? Okay, nabanggit mo yung sa GAA. May binito, no, si Pangulong Marcos. Yes. Sa DOJ, yung revolving fund. And that's fund. unfortunate dahil ito pa naman pera na ito ay para sa Department of Justice. Ano ba yung particular revolving fund for the DOJ that would have given the DOJ a big boost. Pero mukhang
mayroon ba siyang masamang loob kay Boying Rimulya? Ha? Na ngayon inaakusa daw ng mga vloggers na ano daw, out of reach or well, we don't know. I mean, I know for a fact na nagkasakit yan si Secretary Rimulya and baka nabinat sa sakit niya and nagpahinga. Hindi naman siguro diyan kasalanan yan. Baka kung may sakit yung tao, alam mo may pipilitin mo, di ba? Na pumasok, no? So, with due respect. Pero will that kind of thing matter to Marcos na babawasan niya yung or ibibito niya yung pondo na makakabuti para sa Department of Justice? Nagkakaroon naman ng fallout dyan sa kanyang friendship with Secretary Rimulya. Hindi natin alam yan, no? Kung anong nangyayari ngayon dyan. Bakit yun pa, sa dami-daming provision doon sa General Appropriations yung pa ang napili. At saka yung sa career service, binito din. I am not very keen on that, no? Kasi I've never been attracted to that career executive service, no? Some people were asking me when I was still in government and as undersecretary, kuha ka niyan pare para hindi ka matanggal sa. Well, bakit ka kumapit kung ayaw na ng administrasyon or wala, ayaw mo na rin, bakit mo kailangan pang kumapit under the guise of career executive service, di ba? Yun. Diba? So, abangan natin at siguro sa pagpasok ng taon, abangan natin yung mga dagdag pa sa akin dahil yung sa PhilHealth at Pag-ibig Fund, magtataas sila ng kontribusyon. Oo, yun. Lalong pahirapan ng taong bayan. Now, after this year, there will be more punishment to the Filipino people. Ang matatamaan po nito, mga kababayan, kayo, mga sundalo, mga ordinary policemen, na may mga pamilya, mga ordinary workers sa gobyerno, yung mga naglalako dyan sa kalye, alam mo, the lower middle class, and even the middle class will already be affected. So, the gap between the rich and the poor under this administration has gone so high. That the rich, the ultra-rich, who are the cronies, are making so much money. Are influencing the decision of government, the decision of Malacanang to favor them. Pati nga panghihiram ng pera sa Land Bank, 20 bilyones, pinapahiram dito sa crony na Aboitiz. Yung pera na makukuha pa sana sa Malampaya kasi next year, which is 2024, mag-expire yung Malampaya Contract Service 38. Nawala na yung pwedeng kitain 10 to 20 billion ng gobyerno kung ipapabid nila yan. Kasi binigay na ni Marcos yung extension in favor dito sa isang crony na gustong kunin lahat yung Malampaya. Kick out na dyan si Dennis Oy. And this guy, this Pacman, will get the entire Malampaya. At ngayon, gumagasta na ng todo para makuha na yung ang laki-laki pa ng ano dyan reservation. Ang laki pa ng reservation. I should know. I've been chairman to that office before. Sa PNOC. PNOC-EC. Alam ko yung mga data dyan. I have, it's in my brain. I have retained the facts of what's happening in that Malampaya. And I know na ang laki pa ng deposit dyan, pero ibis kikita, mayroong mga bagong players, in-extend itong bagong nakabili para kumita pa ng husto. Ang yaman-yaman na nga, pinapakita pa ng husto ni Marcos. Pinapayaman pa ng husto ni Marcos. Dahil lang nagbigay ng campaign fund sa kanila. So, yun po ang ang masama, ang nakakasakit damdamin sa mga Pilipino. Yun po
ang New Year na madama ng ating mga kababayan na mga Pilipino. Okay, so maraming salamat at siguro bumati tayo kahit na sabihin natin maraming naghirap ngayon 2023. Yes, alam mo, ang Pilipino kasi, Eli, maski maghirap yan, they are still resilient. Yes. Hindi masyadong nagdadamdam, happy-go-lucky lang, in the sense na wala silang feeling, acceptance na lang. Tsaka laging positibong pananaw. Positibo ang pagkapasok pananaw. ng taon. So, I hope the new year will be always, bring happiness to our people in spite of the sadness. Yeah? Happiness in spite of the sadness because kulang sa pagkain, kulang sa sweldo, tapos sobra na ngayon ang droga sa streets. Yung mga OFWs, yung mga anak nila, hindi nila alam kung nag-aaral pa ba or nandyan na kasama na dyan sa mga drug addicts. That's the cause of this administration. So yun po, mga kababayan, Happy New Year. Happy 2024 sa inyo lahat. Happy New Year po. Maraming salamat.